نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya lamang tayo umaasa at humihingi ng tulong. Tayo ay magpagkukup kay Allah mula sa kasamaan ng ating mga sarili at sa kasamaang dulot ng ating mga pagsuway sa Kanya. Katotohanan na sino mang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa pananampalatayang Islam ay walang sino man ang maaaring makapagligaw sa Kanya. At sino mang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkaligaw, sa pagkatayo niya ng patnubay, ay walang sino man ang maaaring makapaggabay sa Kanya. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin iba lamang ang Allah. Siya lamang at wala siyang katambal. At tayo rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin na duling sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala, kapayapaan at pagpugay ni Allah na mapasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga Muslim na nagpakabuti at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko ng aking sarili at gayon din kayo na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa malulhating Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na tamang pagkatakot. At huwag ninyong hayaan na kayo ay bawian ng buhay, liban na lamang na kayo ay mga tunay at matatapat na Muslim. At sinabi pa ni Allah, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. O sang katauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa unang tao, mula kay Adam alayhi salam, at mula sa kanyang tadya ay nilikha ang kanyang asawa, ang ating ina na si Eva alayhi salam. At mula sa kanilang dalawa ay lumabas ng maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Katakutan ninyo ang Allah na kung saan sa pamamagitan ni Allah ay nahihingi ninyo ng pantay ang inyong mga karapatan. Katakutan ninyo ang Allah at huwag ninyong putulin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa inyong mga kamag-anakan. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi nang nakababatid sa lahat ng inyong mga ginagawa. At sinabi pa ni Allah, Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Patakutan ninyo ang araw na kayong lahat ay magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat isa sa araw na yun ay makakamit niya ang bunga ng kanyang mga ginawa dito sa mundong ito. Mabuti man o masama.
sapagkat ang tagapaghatol sa araw na yun ay ang pinakamakatarungang tagapaghatol, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ang Allah, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Katakutan natin ang Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa sunnah, pamamaraan, tradisyon, katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At matakot tayo kay Allah sa pamamagitan ng paglayo sa anumang pagbabago, pagdadagdag, gawaing bid'ah, mga gawaing pagsamba na wala namang basihan sa Quran at sa sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ngayon ay unang Jumu'ah sa buwan ng Ramadan at pangalawang araw ng ating pag-aayuno. Biyaya sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala na hanggang ngayon ay nananatili ang ating buhay, nakaabot tayo sa buwan ng Ramadan, malusog, nag-aayuno at nasasamba pa ang Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagulat na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah." Kapag dumating ang buwan ng Ramadan, ay binubuksan, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga pintuan ng paraiso. Wa ghulqat abwaabun nar, at isinasara ang mga pintuan ng impyerno. Wa sufiyat shayatin, at iginagapos o iginakadena ang mga demonyo. Wa yunadi munadi, at ang isang tagatawag, isang tagapagtawag ay tumatawag. Sa Ramadan, ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan natin ang panawagan na ito, sapagkat ito ay umaakma sa ating mga mananampalataya na nakaabot dito sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Sinasabi ng tagatawag na ito, "Ya talib al-khair, aqbil," o ikaw na naghahangad ng kabutihan, lumapit ka. O ikaw na naghahangad o humihingi ng kabutihan, ay lumapit ka. "Wa ya talib ash-shar, aqsir," at ikaw naman na gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng kasamahan, naghahanap ng kasamaan, huminto ka, tumigil ka. Lalo na sa buwan ng Ramadan na ito, ito ang panawagan ng nananawagan kapag sumasapit ang buwan ng Ramadan. O ikayo, o tayo na gumagawa, naghahanap ng kabutihan, lumapit. Samantalahin ang buwan ng Ramadan na ito. At diyan mga mapaggawa ng kasalanan, pagsuway sa Allah, tumigil ka, huminto ka. Ito ang panawagan ng nananawagan kapag sumapit ang buwan ng Ramadan. Kaya pahalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Imam An-Nawawi rahimahullah, ang hadith na ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpapakita na ang Ramadan ay isang dakilang biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang pagkakataon, sabi niya, na kung saan pinapadali ang paggawa ng kabutihan at pinalalakas naman ang pag-iwas sa kasamaan. At sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang tagatawag sabi niya, ay simbolo ng Allah na tumatawag sa bawat mananampalataya, mga Muslim, lumapit sa kabutihan at umiwas sa kasamaan. Sapagkat bawat sandali, sabi niya, sa buwan ng Ramadan ay dakilang gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat para sa ating mga nagsasabing alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala
na gamitin ang panahon na ito, ang buwan ng Ramadan na ito, sa gawain kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamitin natin ang ating mga natitirang buhay sapagkat di natin alam kung matatapos natin ang buwan ng Ramadan na ito. At hindi natin alam na baka ito na pala ang huling Ramadan na ating maaabutan. At walang nakakaalam dito, liban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paramihin natin mga alipin ng Allah ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasana a'maluhu. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabuti, ang pinakamailang ika sa mga tao ay siya na humaba ang kanyang buhay at humaba rin ang kanyang mga gawaing pagsamba, ang kanyang kabutihan. At sabi rin niya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'at a'maluhu. At ang pinakamasamang tao naman sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya na humaba ang kanyang buhay sa mundong ito, subalit ay humaba rin naman ang kanyang kasamaan, ang kanyang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mamili tayo kung alin tayo dito sa dalawang nabanggit mga alipin ng Allah. Ang isang tao na humaba ang kanyang buhay at humaba rin ang kanyang pagsamba kay Allah, o ang isang tao na pinakamasama sa paningin ng Allah, humaba ang kanyang buhay subalit humaba rin ang kanyang mga kasalanan at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa khutbah na ito ay nais din natin magbahagi ng isang kwento na tiyak na mapupulutan ng aral ng bawat isa sa atin. Kwento patungkol sa isa sa mga sahabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni Talha bin Ubaydullah radhiyallahu anhu. Ang Talha bin Ubaydullah radhiyallahu anhu qala, mula kay Talha bin Ubaydullah, kalugdan nawa siya ng Allah. Siya ay nagulat, siya ay nagsabi, nagsalaysay ng kwento, pangyayari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulani ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana mutalazimain fa aslama jami'a fastushhida ahaduhuma wa ukhira al-akharu sanatan. Sabi niya, mayroon daw ikang pumunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang panahon. Itong dalawang lalaking ito ay magkasama at pareho silang yumakap sa Islam sa araw na yun. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay agarang naging masunurin, gumawa ng maraming pagsamba, at siya ay namatay bilang isang martir. Siya ay naunang namatay bilang isang syahid, bilang isang martir. Samantalang ang isa naman ay nabuhay pa ng isang taon. Nabuhay pa ng isang taon bago siya bawian ng buhay. Fara'aytu fil manam anni 'inda babil jannah fa idha ana bihima. Sabi niya, nakita ko sa ating panaginip na ako ay nasa pintuan ng paraiso. Nasa labas ng pintuan ng paraiso at naroon dito silang dalawa. Nakita niya sa kanyang panaginip yung dalawang nag-Muslim na yun doon sa harapan ng pintuan ng Jannah. فَخَرَجَ خَارِجٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَذِنَ لِلَّذِي تُوَفِّيَ الْآخِرُ مِنْهُمَا. At lumabas wala sa loob ng paraiso isang tagapanawagan, isang tagatawag, at pagkatapos may lumabas mula sa loob ng paraiso at naunang tinawag at pinapasok sa paraiso ang isang lalaking na huling namatay kaysa doon sa syahid. Naunahan pa ng lalaki na nahuling nabuhay pa ng isang taon ang isang lalaki na namatay bilang isang syahid, bilang isang martir.
sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma udila alladhi istushhad. Sabi, pagkatapos pinapasok naman ang lalaking namatay bilang syahid. Sabihin, na huling pumasok sa Jannah, yung nasyahid. Thumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, kung gumising si Talha radiyallahu anhu, ay ikinuwento niya ito. Ikinuwento niya ito sa mga tao sapagkat siya ay nagtataka. Paano nangyari? Sabi niya, na naunahan pa ng isang lalaki na namuhay ng isa pang taon sa pagpasok sa Jannah ang isang martir. Namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala na syahid. At ikinuwento niya ito. Thumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan ito, mga alipin ng Allah, si Talha, sa kanyang panaginip, sinabi sa kanya, bumalik ka o Talha sapagkat hindi pa dumating ang iyong oras. At ganoon na lang ang nangyari. Ikinuwento niya ito sa mga tao sapagkat siya ay nagtataka kung bakit nauna pa ang isang Muslim o isang tao na yumakap sa Islam na nabuhay pa ng isang taon kaysa doon sa nasyahid. Namangha ang mga tao, fa'ajiban nasu lidhalik. Namangha ang mga tao, nagtaka rin sila kung paano nangyari yun. Hanggang sa ito ay umabot sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'jabuna min dhalik? Ano ang ipinagtataka ninyo sa pangyayaring iyon? Qalu, sinabi ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hada kana ashaddur rijal. Sabi ng mga sahaba, siya ang mas masigasig sa kanilang dalawa, yung nasyahid. At siya ang namatay bilang martir. Ngunit sabi nila, ngunit ang isa pa ang naunang pumasok sa paraiso kaysa sa kanya. Ito yung kanilang pinagtataka. Faqala, at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hada ba'da sanatan? Qad makatha hada ba'da sanatan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ba sabi niya na yung lalaki na yun na naunang pumasok sa Jannah, sabi niya, ay namuhay pa ng isang taon. Namuhay pa siya ng isang taon. Fa'adraka Ramadan, fasamahu. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namuhay pa siya ng isang karagdagang taon. Wa'adraka Ramadan, fasamahu. At naabutan pa niya ang buwan ng Ramadan. At siya ay nakapag-ayuno pa nito. Subhanallah. At nakapagsagawa siya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng napakarami pang mga pagsamba. Siya ay nakapagsagawa ng maraming pagdarasal. Siya ay nakagawa ng maraming sujud, mga pagsamba sa Allah sa loob ng isang taon. Faqala, at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma baina as-sama'i wal ard. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, gayon, sabi niya, ang pagitan ng kanilang antas sa Jannah ay mas malayo pa kaysa sa pagitan ng langit at lupa. Allahu Akbar. Naabutan pa, naunahan pa niya umasok sa Jannah ang isang nasyahid, sapagkat naabutan pa, ikasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, namuhay pa siya ng isang karagdagang taon. Naabutan pa niya ang buwan ng Ramadan. At siya ay nakapagsagawa pa ng maraming pagsamba sa buwan na yun. Kaya sabi niya, hindi nakapagtataka. At ang kanilang antas, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa Jannah, ay sa pagitan ng mas malayo pa sa kalangitan at kalupahan. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nawa ay mapabilang din tayo mga alipin ng Allah. Naabutan natin ang buwan ng Ramadan. Namumuhay pa tayo dito sa mundong ito.
Pinapanatili pa ni Allah ang ating buhay, umahaba pa ang ating buhay, nawa ay magamit natin ito sa mga bagay na kinalulugdan ng Allah. Humaba ang ating buhay at humaba rin ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Kabilang sa mga aral na matututunan natin sa kwento na ating nabanggit, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng ating mga ulama, una na rito na ang katotohanan na ang ru'ya o panaginip ng ilan sa mga matutuwid na Muslim sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, partikular ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay bahagi rin ng wahyi o kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay pinatutuhanan mismo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa panahon na yun. At hindi katulad sa panahon natin ngayon na kung tayo ay mananaginip, ay hindi natin maaaring i-considera ito, na ito ay revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat wala naman ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa panahon natin ito upang magpatotoo o patutuhanan ng ating panaginip. Subalit sa panahon na yun, ay kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba, at kapag sila ay nanaginip ng isang mabuti, at kapag ito ay pinatutuhanan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinang-ayunan, ay ituturing din ito, sabi ng ating mga ulama, bilang bahagi ng wahid o revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay totoo. Pangalawa, mga alipin ng Allah na ay sinabi sa hadith na ito na hindi nangangahulugan, sabi ng ating mga ulama, ng pagbababa o pagbaba na antas ng mga syahid, ng mga namartir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nangangahulugan na mas mababa sila, sapagkat alam natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bisyahid indillah sittu hisal." Sittu hisal. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga nasyahid o namartir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron silang mga napakaraming pabor na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. 6 na pabor. Una na rito, bago pa lang, kung sa unang pagpatak pa lamang ng kanilang dugo, ay pinapatawad na ng Allah ang lahat ng kanilang mga nagawang pagkakasala. At nakikita na nila ang kanilang lugar sa Jannah. Proteksyonan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa parusa sa libingan at sa mga ligalig, mga kaganapan na nakakatakot na kaganapan sa araw ng paghuhukom. At sila ay pinasusutan ng Allah ng kawalan ng karangalan. At sila ay papangasawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hurul 'ain, mga kababaihan, mga dalisin na kababaihan sa Jannah. At ang mga syahid ay bibigyan ng pagbihirang pabor na sila ay maaaring mamagitan 70 mula sa kanilang mga kamag-anak, iaahon mula sa apoy ng impyerno, at sila ay makakapasok sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pabor na ipinagkaloob sa mga namartir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay hindi natin maaaring sabihin na yung lalaki na namatay sa bilang syahid ay nasa mababang antas. Hindi, mga alipin ng Allah, sapagkat sila ay tinaas din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi ng ating mga ulama, ang kwento ay hindi nagsasabing mababa ang antas ng mga syahid. Pagkos sabi niya, ipinapakita lamang nito na ang pagpapatuloy ng ibada sa mahabang panahon, habang pinapanatili pa ni Allah ang ating buhay, ay maaaring magpataas pa ng antas ng isang mananampalatayang Muslim sa kanyang mga maisasagawang karagdagang pagsamba. At ikatlo, mga alipin ng Allah, na yung mga karagdagang mga gawaing kabusihan na ating nagagawa sa buwan ng Ramadan o habang pinapanatili pa ni Allah ang ating buhay, sabi ni Ibn Rajab,
at ng iba pang mga ulama ay patunay na ang pagdami ng mabubuting gawa sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ito ng pagtaas ng antas sa Jannah ng isang mananampalatayang Muslim sa loob ng isang taon. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin natin, kung tayo ay namuhay pa ng isang taon, karagdagan, insyaallah, sa isang taon na yun, 5 beses tayo nagdarasal, mahigit kumulang 1,800 na obligadong sala ang ating maisasagawa. Paano pa kaya ang mga sunnah? Paano pa kaya ang ating mga sadaqah? Paano pa kaya ang ating pagdidikir, pagkumita kay Allah? Paano pa kaya ang ating pagdada'wa? At paano pa kaya ang iba't ibang pagsamba? Lalo na sa buwan ng Ramadan na dinudobil ni Allah ang gantimpala ng isang mananampalatayang Muslim na gumagawa ng mga bagay na kinalulugdan ni Allah. Paano pa kaya ang isang Muslim namuhay ng karagdagang isa pang taon na abutan ang buwan ng Ramadan tulad natin insyaAllah, maaabutan ang gabi ng Lailatul Qadar. At alam natin yung kailangan ng pagsamba na may isasagawa ng isang alipin ni Allah kapag ito ay tumama sa gabi ng Lailatul Qadar. Napapalog ito sa huling 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Ang sabi ng Allah, ang pagsamba na magagawa ng isang mananampalataya sa gabi ng Lailatul Qadr ay pagsamba na mas mainam pa kaysa sa pagsamba na magsasagawa sa loob ng 1,000 buwan, alf shahr, 83 years and 4 months. Kaano kalaking pabor yun, mga alipin ng Allah, na ipinagkalutsali ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo bilang mga mananampalataya ay marapat natin itong ipagpasalamat sa Allah at samantalahin ang dakilang biyaya nito na ibinibigay sa atin ng Allah. Naabutan natin ang buwan ng Ramadan. Tayo ay nag-aayuno. Kaya nawa mga alipin ng Allah, maging kapakipakinabang sa ating lahat. Ang buwan ng ito, ang buwan na ito, ang mapagpalang buwan na ito ng buwan ng Ramadan. Fama bainahuma ab'ad, sabi ng Rasul, mimma bainas samawati wal ardh. Kaya sabi na, yung binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanilang antas ay mas malayo, mas higit pa sa pagitan ng kalangitan at kalupaan. Humaba ang buhay, naabutan ng Ramadan, at humaba rin ang kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man bada umruhu wa hasuna 'amaluhu. Ang pinakamainam sa mga tao ay sila na humaba ang kanilang buhay at humaba rin at dumami rin ang kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng lalaki na nakita ni Talha sa kanyang panaginip. Ikalima, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahalagahan ng buwan ng Ramadan na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lang partikular sa tagpo na yun na ikinwento sa kanya ni Talha radiyallahu anhu. Adraka Ramadan fasa'abahu. Sapagkat sabi niya, naabutan pa niya ang buwan ng Ramadan. Subalit hindi ibig sabihin na lahat ng nakaabot sa buwan ng Ramadan ay magkakamit ng ganitong gantimpala. Dahil bakit? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasamahu. At siya ay nag-ayun. Ilan kaya sa mga kamusliman sa panahon natin ngayon na alam nila na buwan ng Ramadan ngayon, subalit hindi sila nag-ayun. Kahit meron silang kakayahan. Binabaliwala nila. Paano natin makakamit ang dakilang gantimpala na yun na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung hindi natin kakambalan? Naabutan natin ang buwan ng Ramadan. Meron tayong kakayahan, subalit hindi nag-ayun. Nakakalungkot na hindi sila mapabilang doon sa binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ng Allah, ito sabi ng ating mga ulama ang dahilan kung bakit ang mga salafus salih, ang mga naunang henerasyon ng mga matutuwid na Muslim, 6 na buwan bago sumapit ang buwan ng Ramadan, sila ay nananalangin sa Allah. Allah, ang mabalik na Ramadan. Ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. Sapagkat ilan na iindiyan nila ang gantimpala, ang kainamang napapaloob sa buwan ng Ramadan at ang gantimpala ng ipagkapaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ang mga Muslim na nag-ayun sa buwan na ito at gumawa ng mga maalinang na gawaing pagsamba na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
ay ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, kanyang mga alipin na pinahaba ang kanilang buhay at humaba din ang kanilang kabutihan, ang kanilang pagsamba sa Allah. At huwag naman tayong ibilang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na pinakamasama sa paningin ng Allah. Silang mga tao na humaba ang kanilang buhay dito sa ibabaw ng mundo ito. Subalit, kalakip, kasunod, kasabay ng paghaba ng kanilang buhay, ay ganoon din naman ang kanilang pagpapatuloy sa mga gawaing pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan naman tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkaloob naman sa ating lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dakilang gantimpala at kabutihang napapaloob sa mabiyayang buwan ng Ramadan na ito. Ang gantimpala ng ating pag-aayon at ipasok tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamataas na antas ng Jannah, ang Jannatul Firdaus. آمين يا رب العالمين. ألا تصلوا على نبيكم فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر